Sabi sa Bible, hindi ka daw pwede mag-serve ng two masters. Hindi ka daw pwede mag-serve kay God and at the same time mag-serve ka sa pera. Isa lang daw dapat ang pipiliin mo. Kaya itong mga makakasama natin ngayon, ang pinili nila mag-serve sa Panginoon. Kaso, yun ba yata talaga ang effect nun? Kasi nagka-bankrupt talaga yung kanilang negosyo. Kasama natin ngayon para i-share ang kanilang kwento, si Ate Mildred and Kuya Bobot Datuin. Welcome sa Changed by Faith. Hello, Hello, good good morning. morning, good Good Oo. morning. morning. Kamusta at, kumbaga ako personally, kilala ko kayo, ang inyong family. Business people na talaga kayo ever since ba o nagsimula din kayo as employees? Nagsimula ako empleyado kasi pagka-graduate ko, trabaho agad. Okey. Pero after naming magpakasal, nagkaroon ng baby, Mhm. yung unang anak namin. So napilitan akong maging plain housewife. Mhm. Pero siyempre, hindi ka naman kapag ikaw ay may mindset na nagtatrabaho, hindi naman iyon agad hindi ka satisfied na sa bahay lang. Mhm. So unti-unti nag-isip ka, ano ba ang pupuwede mong magawa para makatulong sa Mhm. kabuhayan niyo bilang magkakapamilya. Mag-asawa, Yes, oo. Habang oo. nagsisimula kami kasi Mhm. first baby pa lang namin yung Oo. anak namin na yun. So nagnegosyo Mhm. from Valenzuela, Mhm. kasama ko yung asawa ko noon Oo. during Si that Kuya time. Bot dati ay Gano'n din, nagwo-work din ako. employee, Yes, Yes, okey. oo. oo. Until such a time na, nung nagpakasal nga kami nun, and then nagkaroon na kami ng baby, Mhm. sabi ko sa kanya, "Walang mag-aalaga ng baby natin Oo. kung hindi ka Kung magtatrabaho kayo magre-resign." parehas. Oo, so pinag-resign ko siya while I'm doing work. Mhm. Until nakakita siya ng magandang business sa Valenzuela during that time. Mhm. Maliit pa lang yung aming panganay na anak no'n na si Jonathan Ezekiel. Do'n nag-start 'no, hanggang sa sabi niya, "Samahan mo na ako do'n sa business na Oo. itinayo ko Mhm. dahil hindi ko na kaya kasi medyo lumalaki na siya." So Okey. that's the Maganda time that I kita. resigned from my work. Maganda, very Mm. promising. Kaya Okey. lang, Anong behind taon? Anong taon 'to? twenty two thousand 2001 2001 parang hanggang gano'n. 2001 hanggang Mhm. 2002. Mhm. Siyempre kaya sabi ko, very promising. Yeah, Kaya Mhm. sinama ko na siya. Okey. yes. Nag-start lang 'to bilang sideline kasi maraming makaka-relate na mga, housewife na Yes. sabi mo nga, "Hindi mapakali, kailangan may sideline ako habang nag-aalaga." Kumbaga Oo, para may sarili ka ring Oo. kita. oo. So, ang pagkakaroon ng negosyo inisip mo lang na sideline? Yeah, oo. Mhm. Hanggang Yes. sa nakita ko na parang magandang May Mhm. potential. iseryosohin na at Okey. ituloy na maging negosyo. Oo. So, nakapasok kami doon sa negosyo na yun, nagkaroon kami ng office sa Valenzuela. Oo. Pero hindi ko inaasahan, nung nagsisimula kaming magnegosyo, meron kaming maliit na opisina sa Valenzuela. Yung pinapangarap namin Mhm. na sinakripisyo niyang trabaho niya na pinagsamahan namin, Mhm. iyon pala ang naging daan para isang araw gumising kami, na-bankrupt kami. Wala na, lugi talaga? Wala na. Yes, oo. Yung aming mga purchases na Mhm. ginawa, hindi na-i-deliver, lahat iyon. Ang business na ito, products ba 'yan, goods Yes. ba Yeah, 'yan? So, may investment, Mhm. mm. iyon. So, hindi na-deliver yung aming mga produkto na Mhm. hanggang sa nawala na lang. So, Okey. totally, 2002, wala na kaming inasahan na makukuha sa kanila. Okey. Mm. Kaya napilitan siyang maghanap uli ng trabaho kasi, Mhm. during that 2002, kapapanganak ko lang dun sa second naming anak. Okey. Yes. So, nangyari 'to, 'di ba, from, pagiging employee, yung sideline mas lumalaki na yung Yeah. kita, eh. Yes, Mm. So, dito oo. na tayo mag-invest ng oras, Yes. ng Yes. lakas, at ng Mm. Yes, atensyon lahat-lahat. natin. Mm. That was year 2001 to 2001. 2002. Okey. So, sa Mm. loob ng isang taon, ano yun, parang ang bilis kasi. Yes. Yes, Easy correct. money siya. Correct. Totoo. That's correct. Oo. Oo. Okey. Easy money. Kaya talagang very
Ang lakas ng temptation na ilagay mo ang Mm. lahat ng resources mo na meron ka. Anong negosyo yun? 'Di ba? Kaya ano, during that time talagang maraming tinamaan, yung Mm. mga Ano yan, yung nauso kasi may mga hanggang ngayon naman may mga investment scam, may yes, mga kung oo. Yeah. ano-ano. May, Parang ang kanilang front nun, may mga products daw silang oo, binebenta mga na e-commerce. e-commerce. Oo, Okay, na parang e-commerce direct na. selling something No, o iba to? parang ngayon yung nararanasan natin ngayon na merong Shopee, Lazada, parang Mm. ganun yung Parang ganun kanilang yung concept concept nila. Benta-benta, nila. Oo, Yes, yung parang online mo okay. bibilhin Online yung mo mga bibilhin products. lahat. Online? Yes, Yes. online mo bibilhin Okay. yung Ay wala pa products sa kasing kanila. internet Wala nun pa Oo. eh, nun, oo. Maganda internet sana yung shops Maganda eh. sana concept. yun. Kaya lang Mhm. ang first product nila yung sa mga cell card. Yes. Dati kasi nagkakaskas pa tayo ng Yes, mga that's Oo, correct. ng yes, mga load ganoon. eh. Hindi na So, makaka-relate mga kabataan ngayon sabi nila kasi yun daw muna yung unang product na Products. Kaya ibebenta sa lahat ng resources online. namin, dinala namin Oo. doon. Kasi loading maganda talaga. business. Parang Loading Yes, business, loading, oo, parang ganun, oo, gano'n. loading, oo. oo yun, Okay. ganoon. Pero sa una, kahit even yung mga legit eh, lalo na yung hindi legit, sa una, looks good. Yes, Yes. that's Mm. correct. Oo. Kaya ano, yun yung naging transition namin siguro namin mag-asawa. Mm. Nung Mhm. dumating yung time na totally na bankrupt. Mm. No choice kung hindi bumalik uli kami sa Sa Employment. scratch, oo. 'di ba? So, Okay. Katulad ng iba na nagnenegosyo, nagta-try, na kumita, may pagkalugi kasi na talagang nalugi eh. Walang yung nalugi lang talaga na walang bumili or ano, pero may mm. pagkalugi na sabi niyo nga may ibang intervention, may ibang Yes. intervention. So, Mm. dun kayo sa isang path na yun na okay sana pero, ano ba yung mga suppliers ninyo Totally nawala. nawala? Hindi na nila naibigay yung ano. Kasi merong Mm. malicious intention talaga. Parang Later on, we okay. find out, scam talaga may siya. scam. Scam talaga Yeah, siya, Scam talaga siya. okay. Pero ang ganda lang nung simula niya. Mm. Pero later on, mayroon talaga intention to do scamming. Oo. Mm. Even until now, fast forward to 10, 15 years after, may mga ganyang business pa rin. Kaya mag-iingat ho kayo ha. Correct. Kasi Yes, totoo. sa una, yun yung may return ka daw on your Yes. capital. Yes, Meron, May oo. mga ganun. Tapos after some time, yung mga may-ari wala na. Yes, Yes, yes. Oo. ganun na nangyari. Mm-mm. Nawala na yung Okay. mga may-ari. So that tapos, time, dalawa na ang baby mo. Yes, oh, dalawa na. dalawa na. Bagong Mm. panganak. So, Tapos, nag-isip kami noon, ano gagawin natin? Mm. So, we need to move forward. Hindi Mm. naman po pwedeng wala naman kaming gagawin. While during that time, talagang we're still in the Mm. church. Mhm. No? So, nag-decide kami, sabi ko, you do employment muna for the meantime. Okay. Habang ako naman ay mag-aalaga ng 2 anak. Mhm. So, na-hire siya sa yeah. Dati kasi mga employment ko sa Makati, sa San Juan, ganun. Mm. Pero this time, I was employed dun sa Alabang, which is south, ang layo sa Valenzuela. Oo, ang layo So ng yung mga biyahe. few days yata, Mhm. I try to hindi mag-commute, yung uwian, Oo. may sasakyan naman. Mm. Kaya lang sabi ko, sayang sa oras, sa pagod, sa Talo din sa gas, gas. yes, sa sa toll, Skyway, oo, lahat, Mm. Kaya etc. sabi ko sa kanya, why not mag-migrate tayo sa bandang Las Piñas kasi Mm. malapit siya sa Oo. Muntinlupa. Pero Sabi ko, syempre, hindi ganun kadali yung decision na yan. yeah. Siguro, totoo mahirap. Pero ako, parang very decided na rin ako kasi gusto kong naman ng ibang lugar. Mhm. Parang, Alam mo, panibagong Simula. venue, parang panibagong bagong venue, atmosphere. atmosphere. Mm. Kahit na alam kong medyo challenging. and risky yung gagawin namin. Correct. So, nag-move kami Oo. to Las Piñas. Kailan dumating yan? Matagal ba yung duration na, Lord, ba't kami na bankrupt? Ito na yung sitwasyon. Kasi may ano din daw yan eh. May denial, may acceptance. Yes. Oo. Dumaan Twen- kayo sa denial. Yes, Yeah, yes. for 8 years. Since 2002 hanggang... Actually, ganito pa nangyari doon, Jessica. Nung na-bankrupt kami, she tried to do other business. Nagpunta pa siya, Mhm. para pumunta pa siya sa China noon para bumili ng mga ibebenta niyang mga Paninda. RTW paninda. Okay. And then, meron ako sasakyan noon, although second hand siya. Nilagay namin yung mga produkto doon sa loob ng sasakyan. Yeah. And then one night, yung sasakyan kinarnap. Nasa Bibi, sa parking namin. Oh my God. Yeah. That's yung So last we came na from a sasakyan na lang bankrupt yun. business trying to make up or to move forward with Mm. another business.
na nakarnap naman yung Yeah. lahat ng produkto na nakalagay doon sa That Yung was kaya 2002. talagang puhunan mo, yun wala din. yung Oo, yung denial. natitira na lang sana naming Yes. pwedeng Mm. natira na namin na dito na lang tayo baka kahit papaano. Mm. Mag-move, mag-ano. Kaso wala. Sinabihan ako nung kaibigan ko, gusto mo tulungan kita, magbiyahero tayo. Oo. So we went to China, Hong Mm. Kong, namili kami ng produkto. Mm. Meron akong dinala na isang customer from Parañaque. Kaya lang, yung mga stock, siguro sobrang dami. Nilagay ko lahat sa trunk. Sabi ko, bukas ko na aayusin. Mm. Pagkagising namin nung umaga, kasi paalis uli kami, may appointment kami. Mm. Wala na. Nawawala ang kotse namin sa parking namin. Nasa labas kasi yun. Hindi lang produkto ang nawala, yung buong kotse yung Yes. nawala. Yes. Para akong nakahang noon. Hindi ko alam kung gising Yeah. ako. That's the denial stage. We're asking God. Sabi, Lord, ba't ganon? Mm. Hinayaan mong mabankrupt yung business. Ang daming talagang nasayang. And then itong we're trying to move on. Ganun uli. Mm. We start to ask God. We start to question God kung Mhm. ano bang plano mo. Hindi naman kami nang aaragabyado ng ibang tao. In fact, kami pa nga ang ginawa ng masama. Mhm. Tapos ito pa uli. Ang Mm. hirap tanggapin. Ang Minsan hirap ng ayaw ko ganun. nang gumising ng umaga. Yun Kaya lang yun. pag nakikita ko yung anak naming bunso, Mm. Kapapanganak pa lang. kakapanganak Oo. pa lang. Talaga ang Panganak hirap. pa lang. Lahat ng resources mo nandoon. Yes. Kaya sabi ko sa kanya, parang nagagalit ka na rin. Ayaw mo na makita yung parking nyo. Ayaw mo na muna mag-stay sa Valenzuela. Traumatic siya. Very Traumatic, traumatic. Kaya very, sabi ko, I want to very. go somewhere else. And True. tama-tama Okay. naman, timely, natanggap siya sa Alabang. So may reason Mhm. para umalis kami ng Valenzuela kasi Oo. Oo. ang layo ng travel Mm. niya. Correct. Pero lahat, ang pamilya nyo, ang mga kaibigan, ang church community, nasa Valenzuela. Correct. Yes. Magkamag-anak, Lahat. kaibigan. Wala kami sa Wala. Las Piñas. So naghanap kami doon ng isang apartment. Strangers. Para Wala kaming kilala. para kami si Abraham na tinawag. Mm. Oo. Na Punta ka pumunta sa ka doon ganitong sa lugar. ganito, Yeah, diba? wala Wala siyang kilala. Kami ganun. Wala kaming Wala. kilala. Zero. May na-hospital ako that time din sa Las Piñas bago pa Yes. lang kami doon. Walang nagbabantay sa akin. Kasi wala kang kakilala Kasi wala doon. akong kilala. At ang layo-layo niya. Yes, ako naman Yes. nasa work. I cannot na magbantay sa kanya kasi Mm. aayusin ko yung SSS ko. Oo, Okay. lahat-lahat. So, mag-isa siya. Minsan tinatanong siya ng nurse, Mrs., Mm. wala ba kayong kasama Wala. na magbabantay? So dumaan kayo doon sa point na sinasabi nila na there will come a time na aalisin ni Lord sa'yo lahat. Yes. Yes. Dumating kami doon. Talaga. Hindi namin maintindihan during that time. Mm. Pero we just nagdiretso lang kami. Siyempre, tao lang din, nahasaktan, nagagalit, Oo. napupuot ka Mm. sa mga taong gumawa ng Gumawa. ganoon. Mm. Pero of course, merong healing period din naman. Oo. Are there people na syempre nagtiwala din sa inyo, 'di ba? Nung during that time sumuporta, even family members na minsan ganun minsan loved ones or family members or friends, sila pa yung ano nangyari sa kanila? Yeah, Oo. Maraming nag-question. marami. Mm. Totoo. Mm. I'm sure marami. Pero hindi, siguro by that time, parang Hindi mo na siya maiisip Oo, eh. hindi ko na maiisip pa yung mga taong ito. Basta sabi ko na Mm. sa kanya, sa partnership namin talaga na magsimula tayo kung Mm. ano yung pwede nating magawa. Yeah. Siyempre, of course, nandiyan na yung dalawang kids namin. Kaya may inspiration kami to move forward. Oo. Diba? Hanggang Parang may fuel ka eh. Yes, oo, makikita mo yung mga bata, ganito. Yes, so, Hanggang sa nagsimula kami, nagtrabaho siya. Ako, syempre, nasa bahay lang ako. Mm. Again, hindi ako po pwedeng nasa bahay lang. Mm. I have to think of other things na po pwede kong gawin. Mm. Nagbebenta-benta ako ng kung ano-ano lang. Kahit wala kang kakilala sa Las Piñas. Wala. Talaga nagbebenta Okay. lang ng kung ano-ano lang. Pinipili kong tawagin yung mga dati kong kasama sa trabaho. Mm. Tapos yung mga ibebenta ko, pupunta ako sa office, mag-i-schedule ako. Okay naman, na-i-entertain naman nila ako. Oo. Siguro, Mm. yeah, if there is one community na nag-accept sa amin sa Las Piñas, it's also the church. Yes. Church Kasi pa rin. nakita rin namin yung church din sa Las Piñas Mm. na doon kami umattend. And it so happened, yung isang kakilala niya sa dating negosyo, nandoon. So yun lang yung Okay. nag-iisang kaibigan na Mm. kilala namin. Okay. And at the same time, yung pastor na nandoon sa Las Piñas, medyo kilala ko din. Kilala Mm. rin kami. Mm. Hanggang sa nung umaattend na kami doon, yung pastor na yun sa Las Piñas,
tinanong kami dun sa dating pastor namin sa Valenzuela kung Mhm. okay ba kami, ganyan, and they found out na mga church leader din kami. So, Mm. inalok kami na sabi niya, Okey. "Bakit hindi kayo Mag-commit mag-serve, dito. mag-commit Oo. Mm. dito?" So, siyempre yun yung unang community Oo. namin na we belong. Pero, may ano pa rin nun, may time pa May rin na time pa medyo rin hindi yun, naman kami oo. agad nag-say kasi Oo. talaga nasa process kami Ng Mm. ng healing. healing, Sabi namin, sobra, "Pastor, oo, muna hindi kami mag-serve, muna, attendee lang kami." attend Mm. lang po O, kami, attendee lang kami, ganyan-ganyan. Pero ganyan. siyempre, you hear the word of God, Oo. nagkakaroon ka ng healing, nagkakaroon ng Oo. healing. Yeah. Tapos siyempre kahit paano, nagkakaroon ako ng konting trabaho no'n, negosyo sa bahay. Mhm. Pero ang hindi ko makakalimutan, meron ako isang neighbor sa village. Siya yung nag-approach sa akin. Neighbor namin, si Mm. Tita Ami, matanda na yun ngayon wala na siya. Sabi niya, "Mildred, ano ang" tinatanong niya kung ano trabaho ko, et cetera, hanggang sa inopera niya ako. "Gusto mo bang mag-ano, meron akong extra na Mm. pera. Gusto Mm. mong humiram?" At that time, parang business-minded ako, yung isip ko. Hmm. So sabi ko, "Tita, okay lang po." Sabi ko, "I'll pay it in 3 months." Gano'n ano, Mm. parang siguradong-sigurado Malakas ang ako. loob, So, oh. pinahiram niya ako no'n and then ginawa ko no'n, nagpagawa ako ng 2 food cart. Yung mga Okey. fishball. Oo. Pero yung Mm. food cart ko na stainless, kakaiba. Yung niloan mo sa kanya nun, small amount, parang microloan, gano'n? Yes, Oo, oo, maliit lang. So, in 3 months, ano yun nasa bahay lang ako, pero Mm. may mga vendor akong kinuha. Okey. Sila Wow. nagbebenta ng mga fishball and et cetera. Ako lang nagpe-prepare lahat-lahat. Hmm. After 3 months, na-roll over ko. Sabi Okey. ko, "Tita, hindi ko muna ibalik after 3 months Mm. kasi gusto ko pa uling gumawa." So, naka-4 na food cart ako no'n. Okey. So, pinaikot mo muna siya? Yes. Yes. Doon nagsimula Mm. ang lahat. May mga taong ginagamit din talaga si Lord para makapaniwala Yes. ka, no? Tama, Totoo. tama. Siguro alam ni Lord rin yung need. Talagang alam na alam ng Mm. Diyos yung pangangailangan. Mm. So, siya nag-offer talaga? Yes, Yeah. siya. Oo. Ah. Amazing, kasi That's amazing. kapitbahay ko, hindi ko naman nagwawalis-walis lang ako sa village, ganyan-ganyan. Mm. Tapos Sa tapat lang nagkukuwentuhan naman. kami. So, inoffer niya yun. Doon nagsimula. Nung nagkaroon ako ng food cart, kumuha na ako ng mga supplier. Okey. That was 2004, 2005. Yeah. Dati, palengke ka lang or Yes. grocery? Siyempre Oo. for may supplier na, kumukuha na ako. Mm. Hanggang sa natutunan ko na yung process ng food cart. Uma-attend ako ng mga sa WOFEX, May uma-attend mga ako expo. Yan, mga yung expo. dito. Uma-attend ako hanggang sa inaral ko lahat-lahat yan. Mhm. Hanggang dumating yung time na kami na yung gumagawa ng food cart. Oh, Nag-o-offer na kami ngayon okey. sa mga tao ng parang franchise concept na. Oo. Kasi kung ano yung natutunan ko sa ginagawa ko, Mm. shine-share ko sa kanila. Okey. So, nag-manufacture na kami ngayon ng food cart. Mm. Tapos, ang kasabay nun, nagkaroon ako ng contact sa manufacturing ng mga products. Okey. Kaya nag-tie up kami. Yung planta na sila? Yes, Yes. nakadiretso Okey. na ako sa planta. Mm. Correct. Yun yung ano. Pero 2012, doon Mhm. nagsimula lahat ng aming business. Okey. Pumasok kami sa distribution. Okey. Kasi nga Dahil meron ka nga ng kakilalang supplier, Yes. manufacturer. Merong isang big company na nag-tap sa akin to be a distributor. Bagong-bago lang siya sa processed meat. Okey. So, siyempre sino ba naman ako, di tinanggap ko. Sa una sabi ko, "Sigurado po kayo akong kukuhanin niyo?" Napakaliit ko lang na negosyante nagsisimula. Starter lang sila, although malaking company. Oo. So, doon nagsimula, tinulungan niya ako papaano ang distribution. Leap of faith din talaga lahat, ano? Tama. Yes. Lahat. Hanggang sa Mhm. nagkaroon ka ng connection, itong distributor na ito, may mga tao, ipinakilala ka sa isang sa importer. Pinakilala ka na, marami nang nakakilala sa'yo. Nagdugtong-dugtong na ng lahat. Nagdugtong-dugtong na lahat. Okey. So, ang produkto na yan ay frozen goods? Yes, frozen Mhm. goods. Hanggang sa 2014, na-meet ko na yung isang siomai manufacturer sa Pilipinas. Okey. Sabayan kami, nagsisimula siya. Sumabay ako sa kanyang vision. Okey. Doon nagsimula yung lahat ng na-establish. Medyo yung aming yung sa food cart namin, Mm. medyo
ginive up na muna namin kasi nasa distribution na kami. So, parang naging ano lang siya, stepping stone. Yes. Yung Para mga food cart, ma-realize ibinigay mo ko na sa pala. mga vendor namin. Inyo na yung mga food cart na yan, bawi na rin naman ako dyan eh. ROI na ako. Yes, Ah, oo. So, kasi binigay ko na sa ang kanya layo yan. ng products namin nasa Valenzuela kami, telecoms eh. Yung Yes. loading, di ba? Tapos Then, into food. oo. Oo. Pero ang principle niya, same din. Yes, it's same. Same. Okay. So, lahat ng learnings lang at saka yung ano, yung mga dapat tandaan para hindi na maulit yung ganon. Yes, Yeah. Bit-bit totoo. nyo na. Correct. Nung nagkaroon kami ng opportunity sa distribution, Mm-mm. sinigurado namin na pangahawakan namin mabuti to, maingat namin ito talagang pangangalagaan. Mm-mm. Every single cent counts and matters. Totoo. Kasi yun nangyari sa amin for how many years? From 2002 Mm-mm. hanggang 2009, 2012, no? Kasi yun naman, Mm. parang sa amin, survival lang yung mga dumaang taon eh. Yeah. Survival lang eh. Pero yun talaga nakita namin yung stability noong 2012. 2012, onwards na yun. Onwards Yes, na oo. yun. Pero kung hindi siguro nangyari sa inyo, Ate Dred and Kuya Bot, yung tindi ng bankruptcy na yon, tingin nyo magiging ganito yung inumpisahan yung negosyo at ngayon, mamaya pag-uusapan natin kung gano'n nakalaki. Ako sabi ko nga eh, I don't think so. Hindi. Kasi minsan tayong tao, ako nga, pag binabalikan namin, siguro kung hindi tayo talagang sumadsad, hindi tayo mapupush pumunta to other place. Mm-mm. Kasi unang-una, ang Venezuela is our comfort zone. Totoo. May bahay kami doon. Nandun lahat Mm. ng pamilya, nandun lahat ng church, and etc. This is something new to Correct. us. Yung mga mag-asawa daw nag-aaway kapag nag-negosyo, nag-aaway at some point. Madalas. Marami na. Hindi, ang negosyo naman na pinasok namin, hindi rin madali. Kasi At lalo hindi na rin, into food. marami yata kayong pinasukang iba't ibang klaseng negosyo din in the past. Yes, Yes. marami kami naging downfalls. Marami na Mhm. kaming kung ano-anong mga negosyo na pinasok namin. Maraming beses bumagsak din kami. Mm. Pero hanggang sa ito na nga, yung sa distribution, siguro ito yung nakita naming realization namin, Mhm. wag na natin tong sayangin. Mhm. Wag na nating yung opportunity na ibinigay sa atin ng Diyos, Mhm. yung opportunity din na ibinigay sa atin ng mga taong nagtiwala. Kasi nag-venture kami in distribution, wala naman kaming anything, wala naman Mhm. kaming resources. Mhm. 'Di ba? Kumbaga talagang ang puhunan na lang namin siguro sipag, tiyaga, of course pananampalataya sa Diyos, pagsunod sa Diyos, Mhm. and tiwala ng tao. Mhm. Siguro isa pang ma-share ko diyan nung before that 2012 no. Pagdating namin sa Las Piñas, hindi rin easy yung aming stay sa Las Piñas kasi there comes a time na yung work ko nawala. Nawala Okay. yung work ko, na-dissolve, so Mhm. I was jobless. Pagkatapos For mong lumipat at dalhin ang Oo, buong buhay mo correct. Yun doon, yung isa no? pang akala namin tapos na. Bakit nagkaganon uli? So, it so happen nung bago nawala yung job ko na yun, nakapagtayo ako ng isang maliit na business din na yung sa electronics. Wala pa yan. Wala pa yung Wala food pa. Wala distribution. pa. kasi Ako mga- nasa food cart pa lang, hindi naman lahat Mhm. nangyari araw-araw to may siguro food cart, mga di ba? 2005, ganun. So, lahat nung sabi ko, sige, I will be jobless, pero magko-concentrate ako dito sa business na to, sa electronics. May kapartner ako. Ang problema, lahat ng mga pinasok naming mga Hindi siya ventures, hindi nagbubuo. Hindi nagmaterialize. Hindi nagmamaterialize. Alam mo, Cheska, dumating sa point, yung mga anak ko, 3 na sila noon, papauwiin namin sila sa Valenzuela Mm. para lang, kasi wala kaming pampapakain sa kanila. Totoo ba? Minsan sasabihin na lang namin sa 2 naming anak, total vacation na, wala nang Visit pasok. lola. Visit lola, okay lang ba? Kasi 2 naman ang lola nyo doon, sa akin tsaka sa kanya. Sige po. So, pupunta sila doon. Hanggang yung the whole vacation, nandoon sila. Hindi nila alam yung Hindi nila reason. alam Hindi nila na we don't have money to feed for them. Kasi nga, nag-ano pa rin ako. Talagang grabe. Dumating kami sa point na sabi ko sa kanya, kasi nung time na yon nangungupahan kami. Even yung pambayad namin sa Rent. landlady, wala kami pambayad. Mhm. For 6 For 6 months. months. Kasi I'm trying eh. Okay, siguro yung negosyo yung pinasok ko nun. Nagdi-design kami ng anti-carnapping device sa mga sasakyan. Mhm. I'm there in SM South Mall, doon sa mga parking doon. Nag-iiwan ako ng mga leaflets
Naawa ako sa Flyering. sarili ko kasi may trabaho ko dati, ngayon ganito na lang, kung sino lang ang tatawag, kung sino lang magpapakabit ng device, Mhm. dun lang. Hanggang sa, yun nga, sabi ko sa kanya nun, umuwi na lang tayo ng Valenzuela. Mhm. Kasi nahihiya na ako dun sa ano natin sa Sitwasyon natin. sa yung kasera natin na hindi tayo makabayad. Yung pambayad natin dito siguro yung mga furnitures natin dito. Lahat ng gamit namin Wala na iiwan na tayong lang namin. kukunin dito, like TV, mga upuan, lahat, ref, lahat, para may pambayad. Nahiya kasi ako eh. Pero one time, siya, habang nasa labas ako, siya pala, nagpe-pray na kay God. Na sabi niya, Lord, yun ba ang will mo na kami bumalik sa Mhm. pinanggalingan namin? Mhm. Hanggang sa, ikwento mo yun. Maganda Oo. yun. Siyempre, parang ano ka nun iniisip mo yung kinabukasan ng mga anak mo. Mm. 'Di ba, siya isa sa magulang, hindi mo naman kaya. Naaawa rin ako sa sarili ko kasi, "Uy, professional ako, bakit?" Oo. Parang ganito yung sitwasyon ko. Mhm. So, I was praying to God. Sabi ko, "Lord, kung will mo na bumalik kami sa Valenzuela, so be it. Pero if not, ano gagawin namin?" Every day nakaluhod ako sa Diyos. Hanggang isang hapon, nagpe-pray ako. I've heard, sabi niya, "I'm not done yet, hindi pa ako tapos." So, hindi ko alam kung ano yung hindi pa ako tapos, 'di ba, very general. Sabi ko, Mhm. "Hindi pa ako tapos." So, sabi ko na lang sa kanya, nag-pray ako, sabi ni Lord, hindi pa ako tapos. Medyo nagkakaroon na kami ng discussion, sabi niya, "Babalik tayo sa Valenzuela." Mhm. Sabi ko, "Ikaw na lang mag-isa, pero ako, I will stay." Kaya lang Okey. ako, naintindihan ko siya kasi sabi niya, nakakahiya kasi wala Mhm. tayong pambayad sa kasera and et Mhm. cetera. Pero sabi ni Lord, hindi pa siya tapos Alam mo Mhm. yung word na yun na Mhm. pinanghahawakan ko, excited ako kung ano, sabi na lang niya Mhm. sa'kin, usapan na namin, "Okey, kung walang mangyayari sa atin ng buong April of 2008, Hmm. babalik tayo sa Valenzuela kahit anong mangyari." Kasi Okey. that's the practical thing to do. Correct. Mhm. Na bumalik ka talaga doon, wala kang uupahan, ang Mhm. lifestyle doon sa Valenzuela Alam mo mas na. tsaka simple lang, unlike sa Mhm. Las Piñas, iba. Sabi ko sabi niya, "Okey lang, sige." Pero in my mind, very ang taas ang faith ko na merong gagawin ng Lord. Hanggang siya pala, Ako kasi, meron akong isang naging, parang hindi ko alam kung client ba yun supplier, supplier na nai-refer ako dun sa office nila dito sa Alabang uli. Mhm. Sabi niya, "Bakit hindi ka mag-apply na naman mag-apply?" sa Pero that trabaho. happened in January of 2008. Okey. After nag-apply ako doon, hindi na ako tinawagan. So I thought, Wala na. wala na, oo. Mm. Nung nagsabi siya sa akin na hindi tayo babalik kasi sabi ng Lord, I'm not done yet. All of a sudden, yung HR nun sa office doon sa Alabang na naka-base sa Singapore, tumawag sa akin. That was Sabi niya, April 24, baka pa ganun na oo, matatapos yung April. Mm. Sabi niya, I'm sorry. Sabi niya gano'n dahil namatay yung HR manager kaya hindi ka natawagan. Kaya hindi ka Pero dapat nabalikan. babalikan ka na. Ngayon, are you willing to start with the company on first week of May? Okey. Kaya Tapos sinend sa kanya yung package Dun from sila. Singapore kasi ang Mm. headquarters Mm. Singapore nagulat Mm. ako dun sa package, maganda. Okey. Nung binigay ko sa kanya, parehas kaming, Eto na yun. Nalaman, parang na-realize niyo na eto eto na yung yun. ibig sabihin ni Lord. Yes, Yes. kaya sabi ko, hindi tayo aalis kasi Yes. saved by the bell si Saved by the Lord. bell. 'Di ba? Oo, Bago correct. matapos ng April, yung package niya, yung kontrata Oo. niya from Singapore, Binigay. Binigay. nakadel. Tapos ang pinagtataka ko nun, sabi ko, yung mga ginawa kong mga legwork or marketing doon sa dati ko, yung business ko nga, nagputukan. Ng May, After, pagpasok niya, kung makapasok, kaya lang, nag-work na ako. Sabi ko, Mami, pwede bang ikaw ang ano niyan, ibibigay ko na lang sa iyo. Sige, kasi yun Mm. yung negosyo namin, yung negosyo ko noon na Mm. sabi ko, ikaw na muna mag-manage kasi nag-work ako. Okey. Kaya we're enjoying dahil meron na akong fixed income, Mhm. may business pa na pumasok oo, doon. that was 2009. Yun yung nangyari doon, Cheska. Yung utang namin sa landlady namin, nabayaran namin lahat dahil doon sa business na yun. Tapos ang maganda dito, dahil may sobra pa, yung landlady namin sabi niya, alam mo Mildred, Bobot, gusto na naming ibenta talaga tong bahay na to. Kaya lang,
Nag-iisip kami kanino namin ibebenta. Gusto niyo Bilhin nyo na nga. bilhin niyo na lang. Sabi ko, Oo. natawa lang Di ako. natawa Tinaman, kami. kakabaw, Oo. Kakabayad lang kakabayad namin ko sa pa inyo lang. ng Gusto utang mo namin, bilhin eh, ko na para bibili. naman ang dami kong Sabi gana niya, na, di ba? nag-propose kami ng magandang ano rin, na hindi namin na-expect na Kakagatin tatanggapin niya. niya. Yeah. In Las Piñas, Oo. Tatanggapin 280 niya. square meter yon. Very comfortable na talaga kami dun sa bahay na yun. Okay. So in Kaya short, nabili niyo siya? nabili Nabili namin namin yung siya. inuupahan naming bahay because of that business. Okay. So doon unti-unti nakita niyo na yung redeeming hand ng Correct. Panginoon. Na kaya Yes. yun Okay. pala yun. I'm not done yet dahil bibigyan akong trabaho. I'm not done yet dahil yung negosyo puputok. Ah, I'm not done yet kasi ibibigay ko tong bahay na ito sa inyo. Okay. May mga naging guest tayo dito sa ating podcast sa Change by Faith. May mga sinasabi silang, ito yung naging rock bottom ng buhay ko. Mm. Parang sa kwento ninyo, may mga kwento rin sila na maraming rock bottom. Kayo, ang daming rock sobrang bottom. dami. Sobrang Sobra. dami. Sobra. Pero Sobrang yung dami. isa lang yung ano doon. Meron pa Jess. kami isang napakagandang testimony. Nung talagang walang-wala kami doon. Ang dami namin Gumagawa siya ng testimony. food cart. Mamaya, kasi kami, nag-online kami, lahat Mm-mm. ng klase ng mga groups, sa Yahoo groups, talagang nag-post kami. Oo. One time, merong isang nagtatrabaho yata sa China. Mm-mm. Biglang sabi, Mildred, magpapagawa ako ng 2 food cart para sa sa Silang. Taga Silang yung Okay. magulang niya. Okay. So, sabi niya, sige, gagawin ko yan, kaya lang I need Ano a na, no? down Ang payment. dami-dami Okay. ng, ang dami Nung ng, nag-down payment, binigay sa amin, that's the time na walang-wala kami. Nag-inquire yun, hindi namin expected na siseryosohin. kasi Nakahiga nasa kami China sa siya kama, eh. biglang nung nakita ko merong nagbi-blink dun sa computer na parang merong nag-email. Pag-blink ko, pag-open ko, nakalagay dun, I've sent you parang $2,000 $2,000 Okay. as down as payment. down Okay. But payment. I do not know him. Hindi namin Mm-mm. kilala. Mm-mm. So, ang Inquiry ginawa lang. namin, Okay. nag-inquiry, gumawa kami ng food cart para sa kanya. Hindi Mm. niya kinukuha. Hmm. Hindi na rin namin siya makontak. Oo. Ano yun eh, that was 2008. January naman yun. Ang Mm. dami nga namin talagang survival na Oo. ginakamay ng Diyos. Dahil nag-into food cart ako, so, kung sino-sino ang dinideliveran ko from different places, inquiry from China. Mm. Kasi yung food cart, ibibigay niya sa wife niya. Okay. So sabi ko, sige sir, ganito po ang requirements, etc., etc. So, nung nag-down payment siya, ginawa ko agad. Sabi ko, sir, ready na po yung food cart. Ang kailangan ko na lang yung pangalan. Kasi general naman yun eh. Yung ano po yung brand na gagamitin natin. Ay, ano po yung pangalan ng food cart, Food cart, etc. oo. Hindi siya sumasagot. Sabi niya, nung pala namatayan. After a month, sumagot, Mildred, i-hold mo muna. Kasi hindi pa kaya ng wife ko na mag-manage ng food cart, etc. Okay po, sir. So, nag-follow up na naman uli ako after so many months. Kasi, ano yung food cart eh, masisira. O kaya naman may mga inquiry ako. Sir, pwede po ba ibigay ko na lang muna sa iba na ginagawa ko? Hindi siya sumagot. After a year, sumagot siya. So, pero kahit di sumagot, binigay ko na sa iba muna. After a year, sinend ko, sir, baka mamaya biglain naman ako, sir, kamusta na po? Ganyan. Hindi siya sumagot. Siguro mga ilang years bago siya sumagot, sabi niya, sorry Mildred ha, kasi nagka-problema, nagkasakit ako sa China, yung wife ko nandito, etc., Okay. etc. 2008, ang next conversation namin 2018. 10 years after. 10 years after. Years after. Sabi niya, Mildred, can we see? Sabi ko, sir, una tinanong ko, sino po sila? Sabi niya. Oo. So, nag-chat lang, nag-message lang siya. Si ganito, naalala mo, natandaan po, yes, opo, sir. Gusto ko sana sabihin, sir, tapos na po yun, nawala na yung hindi na po ako nagpo-food cart. Diba? Pero since naging way siya ng Lord, in-entertain ko pa rin siya. Sabi ko po, sir, sige po. Kaya lang, sir, hindi ko na mabibigay yung gano'n kasi ang taas na ng materyales. Since meron naman ako bibigay ko kahit isang food cart po. Kasi gano'n na ng presyo eh. Sige po, sir. Saan ko po? Saan tayo magkikita? And etc. That was 2018. After namin ng conversation, hindi ko alam kung tinetest lang ako, nawala na uli. Noon na magkikita kami, hanggang sa 2020, pandemic time, Okay. minessage ko siya. Sir, kamusta na po kayo? Sabi niya, nag-retire na raw siya. Nandito na siya sa Pilipinas. Sabi ko, sir, can we see? Can we meet? Sabi niya, hindi pwede kasi nasa hospital ako.
Okay. Kaya sabi ko, Lord, ano yun? Strangers? Mm. Those are the yung mga miracles na never imagine na Mm. pwede pala ang Diyos gumamit, no? Kahit sino, Para kahit ano, ma-providean ka para lang. ma-provide lang. Siyempre, kaya yung faith mo nun, parang nakakahiya naman na Mhm. yung buhay mo after all these things. Mhm. Yeah. Until today, I'm still asking God sa mga situation na yon. Pero isa lang ang katotohanan, yung nangyari sa amin. Nung narinig namin yung message ni Lord to obey, Mm. ang laking factor ng obedience eh. Mm. Yun ang naging simula nung breakthrough sa amin. Hanggang Mm. sa, yun, nasa industry na kami ng distribution. Mhm. Now, yung products namin, we are the distributor of the whole Laguna and Cavite. Mhm. Pwede sana, no, ng Dim Sum Factory. Mhm. Kami ang nag-distribute sa buong Laguna and Cavite ng Dim Sum Factory. Okay. Siomai. The number one siomai. Mm. Na- So ngayon, hindi na lang iilan ang mga taong natutulungan nyo as Yes. employees. Marami na rin kayong na-employ. At nabigyan ng negosyo hindi lang employees. Yes, oo. We have almost 70 employees, no, ang aming hinahawakan sa ngayon. Mm. And at the same time, sabi mo nga, ako bilang nagsimula kami sa nagnegosyo. And then 2017, I was called by God to do pastoring. Mhm. 2017 as assistant pastor, and then 2019 as the church pastor na isang church ng JIL in Las Piñas. Mhm. Pero ever since na bago pa empleyado pa lang kayo, nagnegosyo ng iba-ibang mga produkto, iba-ibang mga services, active na kayo sa church. Yes. Oh, Hindi bago. dumaan sa inyong hinagap na pwede namang gawin parehas yan bakit ako mamimili? Mm-mm. Dumating ba kayo sa point na gano'n na, Lord, pinapipili mo ba ako? Malaking tanong sa amin yan. Sabi ko, kung tinawag ako kasi doon din yung kasagsagan nung ganda nung binegosyo namin eh. And at the same time, I was called to be a pastor ng church. Mhm. Sabi ko, ano ba kailangan ko bang i-give up yung negosyo? Which is, iyon ang naging foundation ko in pastoring. Mhm. Kasi yung mga empleyado namin, hindi naman kailangan sabihin ko ako'y pastor, pero the way you care for them, Mm. sa aming mga customers, Mm. of course sa amin din mga suppliers, yun yung opportunity na nai-enjoy namin sa Mhm. kasalukuyan. While doing the ministry of God in pastoring, we also enjoyed yung negosyo. Yung fruits, Kasi, no? yes. Kasi may connect ka sa tao. Mm. Yun yung masaya doon sa ginagawa mong nagnenegosyo. Mhm. No? Ano na yun, talagang sobrang bonus na nabibless ka. Mhm. Financially, materially. Pero yung calling mo and to fulfill your purpose na galing sa Diyos, Mhm. though hindi madali na pagsabayin yun. Mhm. Magnenegosyo ka, nagpapastor ka, hindi siya madali. Mhm. Talagang you really have to give so much sacrifices. Talagang may maraming pagkakataon na extra miles ka. Pero today, nai-enjoy namin. Mhm. Nai-enjoy namin yung ginagawa namin. Siguro, naisip ko nga, siguro kapag yung calling galing talaga sa Diyos, Mhm. whether pastoring or doing business, Mhm. the Lord will sustain you And yung prosper grace you. niya. Yeah. Di ba? Yes. And yung grace niya para bigyan ka ng lakas Mhm. to fulfill His purpose. Oo. Kaya masaya kasi alam mo yung purpose na gagawa mo. Mhm. Correct. So, pwede mong pagsilbihan ng Panginoon, pwede mong sundin ng Panginoon nang hindi ka nag-aalala na, ay baka maghirap ako, Yes. baka hindi ako yumaman. So, hindi yun Oo. totoo. Hindi yun totoo. Ipaprosper ka ng Panginoon. Sabi nga sa Job 1:21, the Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised kung saan man yang portion ng buhay. Yes. Kasi ipinaranas sa inyo, no? Yung nawala, tapos ipinaranas din na Sobra-sobra. ibinalik Yes. ng sobra-sobra.
So Oo. ngayon, after so many years na, ayan na, meron na kayong close to 100 employees, 'di ba? Meron na kayong sinaservicean ng mga areas na mga Mm. nagnenegosyo din. Yes. Hindi na kayo takot mawalan ulit? Ah, Hindi na dahil una, pangangalagaan mong mabuti. Correct. Be a good good steward, steward ka, Mhm. no? yes. Trusty lang. So, ayoko nang balikan yung Chess, yung nakaraan. Mm. Kahit yung mga anak ko, mga anak namin, sinasabi namin. Kasi anak namin, especially our eldest son, na-witness niya yung unang mga panahon Mm. na sabi niya, Mami, ayoko nang balikan yan. Mm. Kaya kahit siya mismo, lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa amin ng Diyos, make sure, handle properly, maging Mm. careful ka sa lahat-lahat, be a good steward, Mm. fulfill God's purpose. Mm. Siguro, pagka obedience kung anong will ng Lord, siguro walang takot. Kasi Mm. unang-una, ang sinusunod mo naman kung ano yung will ng Lord eh. Mm. Yun. At ginagawa mo yung tulong para sa mga Mm. tao. Napagdaanan niyo na, kumbaga mas stronger na kayo. Yes. Hindi naman stormproof no? Ang Oo, hindi. hindi Marami pa rin storm-free, naman. Oo. stormproof ang Yeah. buhay, Oo. no? Siguro ang isang huling highlight na nangyari sa amin nung paano kami nag-transfer doon sa bagong facility namin. Kasi dumating kami sa point na nagungupahan din kami doon sa una naming office. It so happen, yung aming landlady din doon, sabi, kailangan na raw kaming umalis kasi gagamitin daw nila yung lugar. Sabi namin, saan kami lilipat? Ang dami naming trucks, may office kami. So, nag-pray kami. Sabi, Lord, kung saan mo kami dadalhin uli, you provide. Until yung anak ko, nakita niya sa marketplace lang na Mm. meron doon binibentang ganitong Lugar. space, Oo. sa Las Piñas. So, pinuntahan namin. Yung pala, malapit lang doon sa lugar din namin. Hanggang sa yung pagkakabili ng lupa na yun, it's really a miracle. Mhm. Kasi talagang yung may-ari pala nung lugar na yun, nung pinuntahan namin, paano nyo bibilin to, misis? Wala kaming pera. Mm. So sabi namin, ilo-loan namin sa bangko. Saan bang bangko nyo? Sabi niya. Doon sa branch na ganito. Doon din ako nagbabangko Sabi niya, kilala ko yung manager doon. Sige, mag-apply ka doon kasi tutulungan kita para ma-approve ka agad yung loan mo. Alam mo, nag-apply kami doon siguro mga October yata yun, no? 2022. 2022. Nabili namin yung lupa December. December of the same year. Sabi nung taga BDO, Mhm. kasi they find ways Sabi, nung kinikwento namin nung kwento, sabi niya, alam niyo po, yan ang pinakamabilis naming Release. istorya na na-release na. Kung sinabi niyo, nag-apply kayo in October, tapos October, November, December, Yeah. sa inyo na yung lupa. Mhm. Sabi niya, it's really the work of God. Mhm. Kaya, Grabe yung faith ng Grabe. anak namin, ano? Sabi ko, Grabe. saan ka Ang kukuha ano. ng pambayad mo? Ma'am, God will provide. We will do. Yeah. hanggang sa, Pagtutulungan natin ito. Mm. nung tinanong kami ng bangko, sabi niya, ma'am, meron na kayong lupa, nga, gawin niyo dyan. Sabi niya, magtatayo na lang kami ng parang kubo dyan para maging Parang opisina, maging opisina lang, parking. no? Sabi niya, bakit naman ganun, ma'am? Di ituloy niyo na mag-loan, kami na magpo-provide pati construction yan. And the rest is history. Dahil ginamit ng Lord ang mga facilities na to, ng mga Oo. ano na to, para maitayo namin yung aming facility na ngayon. Kaya nga sabi, as small as a grain of mustard, ang Yes. faith mo, it will move mountains. diba? Yes, So, totoo. paano po kayo binago ng pananampalataya sa Panginoon sa lahat ng pinagdaanan at ngayon masasabi ninyong, Lord, pwede pala akong mag-serve sa iyo at pwede din akong mag-prosper in the land of the living. Mm-mm. Kami siguro, ako for a fact na born again kami, mga high school pa lang kami hanggang naging college, dumaan kami sa napakaraming pagsubok that really shape us to the person that we are now. Yung iba nagtataka, yung mga anak namin, minsan tinatanong kami, Mami, ganyan na ba talaga ang personality mo na medyo strong? Siguro, ang nasa babanggit niya, siguro anak, pinatapang at pinatigas lang kami Ng panahon. ng panahon Mm-mm. ng mga pagsubok. Hanggang sa pag kinikwento namin to sa kanila, kasi maliliit pa sila, hindi nila maintindihan. Pero now that they are grown up na,
na nakikita nila yung pagbabago talaga. It's really yung obedience mo sa Lord at ipagkatiwala mo sa Kanya na siya lang ang may control ng lahat. Mhm. Hindi naging madali yung buhay namin. Simula nung nag-asawa kami. Mhm. Ang hirap. Sobrang kung minsan kung babalikan ko lang, hindi ordinaryo para sa akin sa mga Mm. nakikita kong mga mag-asawa. Mhm. Pero yun pala lahat ay preparation ng Lord sa mas mataas na pagkakatawag Mhm. as pastor and at the same time, isang negosyante na binibigyan ng Lord, bine-bless ng Panginoon. Sabi ko nga, lahat ng ito talagang well orchestrated ng Lord. Mhm. Pero the grace of God na nag-sustain sa amin para Mhm. malagpasan yun. Sabi ko, minsan iniisip ko, nakaya ko yun? Mm. Pero babalikan mo, grabe ang grasya ng Diyos. Yes. Nung pala lahat iyon ay paghahanda sa mas taas na pagkakatawag para sa mag-glorify si Lord, Mhm. no? Para sa kapurihan ng Panginoon. Kaya nasabi ko kanina, happy kami, masaya kami, Mhm. magkakasama kaming pamilya sa negosyo, magkakasama kaming pamilya na naglilingkod rin sa Mm. Panginoon. You cannot serve both God and money, sabi nga. Pero if you continue to serve the Lord, He will give you the money, He will Yes. give you the joy, di ba? Yes. And He will Yes. give you the strength to endure ano man ang mga pagsubok ng buhay. Ate Dred and Kuya Bot, maraming salamat. Thank you, Miss Thank you din for the Oo. Jessica. opportunity. Alam namin Thank ano yan, you. very very personal, very private ang ilan sa mga na i-share ninyo. Siguro hindi pa narinig ng ilang mga tao na Yeah. na-witness yung ano, 'di ba, yung mga nangyari sa life nyo. Pero thank you for sharing at maging kalakasan ito at inspirasyon sa maraming tao. Thank you Thank rin you for the rin. opportunity to Yes. share. Yan na po Glory to God. muna ang ating Change by Faith story of the day. Nawa marami po kayong nakuhang inspirasyon, nakuhang kalakasan kasi may mga rock bottom moments talaga ang buhay. Pero pag nandun ka na, no way but up. Yeah. Nandyan ang Panginoon para sagipin tayo at gagawa ng paraan. Ang Panginoon, sabi nga ni Ate Mildred, stranger, di ko alam, di ko kilala. Walang hinihinging kapalit, pwede palang mangyari yan. Naway marami po kayong natutunan, nakasama nyo rin po ngayong episode na ito. Cheska, San Diego, Bobadilla, ito po ang Changed by Faith.